What if naubos ng aswang ang buong baryo nyo at ikaw ang tinira? Anong gagawin mo? Hindi ko inaasahan na ito ang magiging katapusan ng storya ko. Nanginginig ako sa takot at parang napapaihina. Nasa harap ko ngayon ng isang malaking aswang. Namumula ang kanyang mata at mahaba ang kanyang pangil. Nakatingin siya sa akin at unti-unting lumalapit. Wala na akong kasama sa lugar na ito. Wala akong mahinga ng tulong. Sapagkat lahat ng tao sa baryo na ito ay patay na. At ang aswang na ito ang tumapo sa kanila. Sabi nila, makikita mo ang lahat ng alaala mo sa buhay bago ka mamatay. Pero BS lang yun. Wala akong nakikitang ganun. Ang laman lang ng isip ko ngayon ay ang takot sa aswang na kaharap ko. Ito na ba ang aking katapusan? Bago ko ituloy ang kwento ko, mas magandang bumalik tayo sa taong 2015 para malaman nyo kung bakit ako napunta sa nakakatakot na sitwasyon na ito. March 7, 2015. Dito nagsimula ang bangungot sa aming buhay. Alas 9 na ng gabi at tahimik dito sa aming bayan. Alam niyo naman ang probinsya, maaga kami natutulog. Kaya wala nang masyadong tao sa daan pagsapit ng gabi. Pero nabasag ang katahimikan na ito ngayong gabi dahil may mga bangkay na nakahandusay sa daan. Isang matandang tanod at isang inosenteng bata ang nakahiga sa kalsada. Actually, hindi nga bangkay ito dahil mga pira-piraso na lang ng katawan nila ang makikita. Malaki din ang sugat nila sa tiyan na tila hinukay ng isang hayop. Nawawala daw ang mga iba't ibang organs nila at kung may matira man, parang kinain daw ito ng isang hayop. Marami silang kalmot at kagat sa iba't ibang parte ng katawan. Halos masuka-suka ako sa nakita kong ito. Isa ito sa mga karumal-dumal na crime scene na nakita ko. Sabi ng aking best friend na si Sargento Maricel de Chavez, hindi nila maisip na taong makakagawa nito. Parang hayop daw kasi may gawa. Pero hindi pa nila alam kung ano ba talagang nilalang ang may gawa nito. Pero mas maliliwanagan sila kung ano ba talaga ang mga ito pagdating ng Soko. At galing Maynila pa raw ang mga ito dahil sa tindi ng krimen na to. Ako nga pala si Patricia John Gaba. Palayaw ko ay Pat, 28 years old. Laking tila payong, Baliwag, Bulacan. Isang flight attendant sa isang local airline. May kayad na rin sa buhay at may sariling kotse na. Pero hindi ko maiwan ang aming lugar dahil mahal ko ito. Nandito rin kasi ang aking buong pamilya. Kaya kahit malayo ang biyahe papuntang airport, tinitiis ko. Maaring masabi niyo na perfect na ang aking buhay. Kulang na lang ay asawa. Pero fair din talaga si Lord. You can't have it all. Asawa na nga lang talaga ang kulang. Minalas kasi ako. Meron akong fiancé for 4 years at nahuli ko ito na may girlfriend, pati may anak na rin pala sila. Buti na lang nalaman ko ito bago pa kami ikasal. Kaya simula nun, naging pihika na ako. Tatanda na ata akong isang dalaga. Pero ayos lang to sa akin dahil ang pagmamahal at pera ko ay binubuhos ko na lang sa aking pamilya. Naparetire ko na ang aking mga magulang at ako na ang sumusuporta sa kanila. At spoiled na spoiled din sa akin ang isa kong pamangkin na si Fonzie. Cute ng name niya, no? Actually, Marcus Alfonso ang totoong pangalan niya. Pero ako nabigay ng palayaw na Fonzie. Grade 5 pa lang yan si Fonzie pero napakatalinong bata. Hindi ko alam kung sadyang matalino siya o dahil lumaki siya sa digital age. Napakadali lang ma-access ang information. Madalas ko siyang inaalagaan lalo na pag walang magulang niya at nasa trabaho. Kaya pag nandito ako sa bahay, ako ang nag-aalaga kay Fonzie. Mayaya naman sila pero mas mabuti na ako ang nagbabantay kung kaya ko. Kapitbahay ko lang naman sila kaya parang second mommy na ako niya ni Fonzie. Kaya after mangyari ng terribleng krimen na yon tungkol sa tanod at sa bata, nabahala ako sa kalagayan ni Fonzie. Pinagsabihan ko siyang mag-ingat at huwag munang magagala sa labas. Ang mga magulang naman ni Fonzie na kapatid ko na si Larry ay sinasabing mag-ingat sa mga aswang. Pilit ko namang sinabi na hindi yun aswang, pero yun talagang paniniwala nila. Mas lalo kasing matatakot ang bata kung ganyan ang tinuturo nila. Ngunit matapos ang 3 araw mula ang unang krimen na sinasabing aswang, March 10, 2015, nangyari ang kinakatakutan namin. Alas 6 na ng gabi at hindi pa rin umuwi galing sa school si Fonzie. Malapit lang naman ang school nila mula sa bahay. 5 to 10 minutes lang na lakad. Dapat kaninang alas 4 pa siya nakauwi. Nagpanik kami at pinuntahan ng school ni Fonzie.
Pagdating sa school, wala ring nakakaalam kung nasan siya. Iisa lang ang sinasabi ng mga teachers at classmates niya. Nakita raw nila si Fonzie na naglalakad pa uwi at wala raw itong ibang kasama. Ganon din ang sinabi ng mga guards. Wala rin itong kakaibang napansin. Halos wala silang nakuhang tulong sa pagkawala ni Fonzie. Kaya pagkatapos nito, dumiretso kami sa police station para i-report ito. Sumama kami sa pulis at iniisa-isa ang maaring dinaanan ni Fonzie pa uwi. Tiningnan din namin ang mga CCTVs nila. At dito na simulang magkaroon ng linaw ang mga pangyayari. Nakita naming dumaan si Fonzie sa tindahan ni Aling Tessie at bumili ito ng soft drinks at pandekoko. Pagkatapos ay nagpatuloy ito sa paglalakad, ngunit naputol pagdating sa bandang may palayan. Wala na kaming nakita dahil walang bahay o CCTV dito. Sa mga sumunod na bahay na may CCTV ay hindi rin nakitang dumaan si Fonzie. Dito na nasabi ng mga pulis na sa may palayan na wala si Fonzie. Agad-agad naman kaming pumunta rito. Tinulungan namin ang pulis sa paghahanap. Pati ang mga ibang kapitbahay namin ay tumulong na rin sa paghahanap sa palayan. Magdamag kami nitong naghanap. Ayoko sana mag-isip ng masama na baka may dumukot sa kanya o kung ano pa. Pero pagdating ng madaling araw, sumigaw ang mga pulis sa bandang dulo ng palayan sa may tabi ng ilog. Dito na nila nakita ang sapatos at bag ni Fonzie. Buhay pa kaya si Fonzie? Sino ba ang aswang na umubos sa baryo ni Tita Pat? Kung gusto mong marinig ang buong kwento, buksan mo lang ang Spotify at pumunta sa search bar. I-type nyo lang ang Book of Bad Ideas at makikita mo na ang podcast namin. At sa podcast page namin, makikita nyo na rin ang latest episode namin na Tita Pat. Don't forget to rate us and follow us also para updated kayo sa mahahaba naming kwento sa Spotify. Happy birthday din nga pala sa solid fan namin na si Pat Gaba.